Lumipas ang isang buwan matapos ang lamay. Tahimik na muli ang barangay San Ignacio. Ngunit ang katahimikan ay tila may bahid ng panlilinlang. Hindi pa rin natatagpuan si Marvin. Minsang sinabi ni Elsa na baka nagtago lang ito para takasan ang sumpa. Ngunit alam niya, may kinalaman ito sa kahon ng posporo. Buo pa rin ang kahon, ngunit ngayon may isa na namang piraso ng posporo sa loob. Imposible iyon. Isinindi na nila ang lahat at sinunog ang huli. Ngayon, may bago at ito'y mas maitim, mas mabigat at ang dulo ay pulang-pula, parang dugo. Bumalik si Liza sa bahay na nasunog. Wala nang natira kundi abo. Ngunit sa may lumang balon, may naririnig siyang mahihinang boses. Bulungan ng mga bata, iyak ng matanda, at isang tinig na tila pamilyar. Bakit mo kami iniwan? Hindi ito ang usapan. Hindi pa tapos ang ikapitong sindi. Nang tanawin niya ang balon, may sumilip, mata na walang laman. Umatras siya, nanginginig at tumakbo pa uwi. Kinagabihan, sinabihan siya ni Elsa, "Lisa, may bago ng laman ang kahon. Isa pa. Bakit may bumabalik?" Sinagot siya ni Lisa, "Kasi hindi natin binayaran ng buo. Hindi natin tinapos ang kasunduan ni Papa." Sa simbahan, binigyan si Elsa ni Padre Santiago ng isang dokumentong luma. Sinulat sa Kastila, may pirma ni Don Gregorio de la Cruz, lolo ni Mang Lazaro. Doon nalaman nila ang katotohanan. Ang kasunduan ay hindi kay Mang Lazaro nagsimula, kundi noon pang panahon ng mga Kastila. Isang pamilya ng mga tagabantay ng apoy, ang De la Cruz, ay may tungkuling magsakripisyo tuwing ikapitong taon upang mapanatiling sarado ang lagusan sa gubat, ang bunganga ng dilim. Sa bawat sindi, isinasakripisyo ang isang kaluluwa upang hindi makalaya ang nilalang sa loob ng gubat. Ngunit nang mamatay si Mang Lazaro at hindi na itapos ang alay, nabuksan ang lagusan. Isang araw, nakatanggap ng liham si Elsa. Walang lagda, ngunit ang sulat kamay ay pamilyar, tila kay Marvin. Ang nakasulat ay, "May paraan pa para tapusin ito, pero may kailangan kang gawin. Isindi mo muli." Isa pa, huling sindi. Kung hindi, ang apoy ay kakalat sa buong bayan, sa bawat bahay, sa bawat pangalan ng De la Cruz. Nasa ilalim ng liham ang isang maliit na mapa, papunta sa pusod ng gubat, kung saan umano'y naroon ang bunganga ng dilim. Pinasya ni Elsa na puntahan ang lugar kasama si Lisa. Tumungo sila sa gubat. Pagdating sa gitna, nakarating sila sa isang malaking punong sunog, ngunit hindi natumba. Sa ilalim nito, isang bato na may ukit. Bilang 1, pasok. Bilang 7, lumaya. Sa tabi ng bato, nakatayo si Marvin. Itim ang mga mata, may paso sa mga braso, at ngiting hindi sa kanya. Hindi ko gustong bumalik, pero tinawag ako. Sila ang tunay na may-ari ng apoy, ang sabi ni Marvin. Nagtaka si Elsa. Anong ibig mong sabihin? Ginawa ni Papa ang hindi dapat.
Pero ngayon, tayo ang magbabayad. At biglang dumilim ang paligid. Isa-isang sumulpot ang mga kaluluwa ng mga taong nawala noon. Umiiyak, nasusunog, at nakapaligid kay Marvin. Sa gitna, may nilalang na walang mukha, puro usok, at sa dibdib nito'y maraming mata. Lumuhod si Elsa. Bitbit pa rin niya ang kahon ng posporo. Isa lang ang laman. Kung ito ang huli, ako ang magsasakripisyo. Hindi mo kailangan. Kung hindi, lahat tayo, lahat ng tao sa bayan, magiging abo. Sinindihan niya ang posporo. Ang apoy ay hindi pula, kundi itim na bughaw. Pagsindi, biglang nagsisigaw ang mga kaluluwa. Ang nilalang ay sumigaw, ang paligid ay lumiwanag sa apoy, at lahat ay nalunod sa liwanag. Nagising si Elsa sa simbahan, may sugat sa noo, hawak pa rin niya ang kahon. Ngunit wala nang posporo sa loob, wala na rin si Marvin, at sa gabi, tahimik ang hangin. Ngunit isang araw, isang batang lalaki ang lumapit sa kanya sa simbahan. Hawak nito ang isang bago ngunit parehong itsura ng kahon ng posporo na may ukit ng mata. Tita Elsa, may iniwan po sa akin si Tito Marvin. Sabi niya, ako na raw ang magbabantay. Anong pangalan mo, iho? Gregorio de la Cruz. At sa mga mata ng bata, may sumisilip na apoy.